Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa inyo mga taga-subaybay. Isa ako sa masugid ninyong tagapakinig simula pa nang nag-umpisa pa lamang kayo noong 2019. Isa akong silent listener na naisipang magpadala ng kwento na hango mismo sa karanasan ng dalawa kong lolo. Nais ko po sanang ibahagi sa inyo ang kwentong ito na matagal nang ikinikwento sa aming magkakapatid ng aming mga lolo nung sila ay parehas pang nabubuhay. Mga lolo, dahil magkapatid sila. Parehas nilang naranasan ang kakaibang katatakutan na noon ay sa radyo at mga kwento ng mga matatanda lamang nila naririnig. Tawagin po natin sila sa kanilang mga palayaw na Tata Ulan, na siyang panganay, at Tata Botchoy, na siyang bunso sa magkapatid. Nangyari ito noong silang magkapatid ay pawang mga bata pa lamang at malalakas pa sa probinsya ng Quezon. Bagamat sa Quezon ito naganap ay minabuti ko pong huwag na lamang sabihin kung saan ito banda para na rin sa kapanatagan ng mga taong naninirahan sa probinsya. Dekada 70, pawang mga teenager ang magkapatid na Olan at Butchoy. Sa kanilang mga murang edad ay natuto na silang magbanat ng buto para matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Silang magkapatid na lamang ang magkatuwang sa buhay. Maaga kasing lumisan sa mundo ang kanilang mga magulang. Inatake ng sakit sa puso ang kanilang ama habang nag-aararo sa palayan at 1 taon ang lumipas ay sumunod namang namatay ang kanilang ina. Dala ito ng paghihinagpis dahil sa pagkawala ng kanilang ama. Hindi na ito nakakakain at nakakatulog ng maayos, dahilan ng panghihina ng katawan, hanggang sa bumigay na ito at tuluyang na maalam sa mundo. Sa kabila ng lahat ng hirap na kanilang dinanas, ay nagawa nilang tumindig sa kanilang mga sariling paa. May ilang mga kapitbahay naman ang tumutulong sa kanila pero syempre, hindi sapat yon para mabuhay silang magkapatid. Kaya pinilit nilang magsumikap para mairaos ang bawat araw na dumadaan. Ginawa nilang inspirasyon ang mga taong nakapaligid sa kanila para magpatuloy sa araw-araw. Kagaya na lamang ng mag-asawang Manang Rusing at Manong Obet na kaibigang matalik ng kanilang magulang. Ninong at ninang din nilang dalawang ito. Simula nang mamatay ang kanilang mga magulang, ang mag-asawang ito na ang umalalay sa magkapatid. Itinuring na din nilang parang mga sariling anak ang magkapatid dahil alam na mag-asawa na wala nang sasandigan na magkapatid kundi sila lamang. Gusto na mag-asawa na patirahin na sa kanilang bahay si Tata Olan na Tata Butchoy pero ayaw na magkapatid dahil hindi nila kayang pabayaan na lamang ang kapirasong lupa at bahay na pinaghirapang ipundar ng kanilang mga magulang. Nais na magkapatid na doon lamang sila manirahan. Yung bagay na ito, naunawaan naman ng mag-asawa, kaya hindi na lamang nila pinilit ang magkapatid. Sa halip ay binibisita na lamang nila magkapatid na ito sa tuwing may oras silang dalawa. Tuwing umaga, kasabay ng pagtilaok ng mga manok, gising na rin ang magkapatid. Nagpapakulo sila ng tubig na siya nilang iniinom para kahit papano ay mainitan ng kanilang mga sikmura. Saka sila aalis ng bahay para pumunta sa kanilang pagsasakahang lupa sa kabilang barangay. Gamit ang kanilang mga gasera, nag-umpisa na sila maglakad patungo sa kabilang barangay. Malayo at mahabang kalsada ang kanilang nilalakaran. Araw-araw yon, para lamang makarating sa kanilang destinasyon. Umulan man o umaraw, dire-diretso pa rin sila sa paglalakad. Dahil kung hindi naman sila makakapagsaka, wala silang kikitain at wala din silang kakainin. Lalo na't nakikisaka lamang sila sa mayamang may-ari ng lupa noon.
Kumbaga, nangangamuhan silang magkapatid at ang kita nila mula sa pagsasaka ay siya nilang ipinapangbili ng kanila makakain pang araw-araw. Paulit-ulit na gano'n ang kanilang sistema. Pero kinakaya ng magkapatid dahil kung hindi sila magtatrabaho ay siguradong wala naman silang kakainin. Ayaw din naman nilang palaging umasa sa bigay ng kanilang ninong at ninang dahil alam nila sa sarili nila na sakto lang din sa mag-asawa ang kanilang kinikita para sa kanilang dalawa. Kaya naman sinisikap nila na kumita ng pera para sa kanilang dalawa nang sa ganon. Hindi sila umaasa sa tulong ng ibang tao. Isang gabi, habang naglalakad ang magkapatid pauwi galing sa sakahan, napadaan sila sa tapat ng bahay ng ninong at ninang nilang. Kapansin-pansin para sa kanila na sarado ang pinto nun at bintana ng bahay. Gayong maaga pa naman. Tansya ng magkapatid ay mga siguro 6:00 o 7:00 ng gabi ng mga oras na yon. Tapos makikita nilang sarado agad ang bahay. Unang pumasok sa isip nila, may pinuntahan lamang ang mga ito at hindi pa nakakauwi. Kaya naman ipinagpatuloy na nila ang paglalakad. Pero bahagyang natigilan si Lolo Botchoy at tinawag si Lolo Olan na noon ay bahagya ng nakalayo sa paglalakad. Nakailang tawag si Lolo Botchoy bago lumingon si Lolo Olan. At nagulat pa si Lolo Olan kung bakit nakatayo pa ito sa harap ng bahay ng kanilang ninong at ninang. Pasinghal pang kinausap ni Lolo Olan si Lolo Botchoy na ano pa ang ginagawa niya doon sa tapat ng bahay. Wala naman ang kanilang ninong at ninang sa bahay nun. Sarado ang pinto at bintana. Hawak-hawak na ni Lolo Olan ang braso ni Lolo Botchoy at hinihilang pa uwi nun. Pero binawi ni Lolo Botchoy ang kanyang braso. Itinuro nito sa kanyang kuya ang bahay. Sinabi nito na kung wala ang ninong at ninang, wala din dapat liwanag ng ilaw na manggagaling sa loob ng bahay na yon. Hindi naman pwedeng mag-iwan ng bukas na ilaw ang ninong at ninang nila. Lalo na at strikta ang ninang sa mga ganong bagay. Napaisip si Lolo Olan at napatango na, oo nga no, bakit nga ba hindi niya naisip yon? Habang nakatayo ang magkapatid sa harap ng bahay ng kanilang ninong at ninang, nagulat sila sa sigaw na nanggagaling mula sa loob ng bahay. Pinakinggan maigi ng magkapatid ang boses at nang mabosesan yon, nakumpirma ng magkapatid na si Ninong Obet nilang sumisigaw. Nagmumura ito ng pagkalutong-lutong, halos mangibabaw sa tahimik ng gabi. Ang boses nito na galit nun. Akala ng magkapatid ay nag-aaway ang kanilang ninong at ninang dahil sa kabila ng pagmumura ni Ninong Obet ay may kasamang iyak ang kanilang ninang Rosing naman nun. Aakalain mo talagang nag-aaway ang mag-asawa dahil sa kanilang naririnig mula sa loob ng bahay. Kaya naman naisip ng magkapatid na pumunta sa bahay na yon para sana awatin ng mga ito. Nagmadaling tumakbo ang magkapatid papunta sa kawayang bakod ng bahay at lumundag ang mga ito sa bakod. Dahil may kababaan lang din naman ang bakod na yon, ay walang kahirap-hirap nilang natalon ito. Malayo pa lamang sa pinto ay sumigaw na si Lolo Olan, dahilan ng pagtigil ng pagmumura ni Obet. Habang kinakatok ng magkapatid ang pinto ng bahay, muling nagmura ang kanilang ninong. Ang sabi pa nito, walang hiya kang demonyo ka. Gumagaya ka pa ng boses ng ibang tao para lang masaktan mo kami. Patuloy sa pagmumura ang kanilang ninong nang bigla itong napatigil sa pagsigaw. Nang marinig nito na sabay na nagsalita ang magkapatid sa labas ng bahay. Ninong, kami to. Si Olan at Botchoy. Bakit po kayo nag-aaway ni Ninang? Kung anong away man yan, daanin natin sa matinong usapan. Papasukin mo kami, Ninong.
Kung talagang kayo si Olan at Butchoy, nasaan yung mga magulang nyo? Bahagyang napatigil ang magkapatid. Ninong, anong klaseng tanong yan? Bakit po pati yung mga namayapa na at nasa langit na, idinadamay niyo pa sa awan niyo ni Ninang? Tumahimik ang kanilang ninong sa pagsigaw at mabilis na binuksan ang bintana. Nagulat pa nga magkapatid kung bakit may hawak na itak si Ninong at nakaambas sa binuksan niyang pintuan nun. Napailag tuloy ang magkapatid dahil sa amba ng kanilang ninong. Bahagyang sinuri ng kanilang ninong ang magkapatid. At nang makumpirma na sila nga talaga yun ay mabilis silang hinatak ng kanilang ninong paloob ng bahay. Dali-daling sinara ang pintuan. Mabilis na ikinandado ito. Takang-taka magkapatid dahil sa kakatuwang ginagawa ng kanilang ninong. Lumapit naman sa kanila ang kanilang ninang na patuloy pa rin sa pag-iyak nun. Ambong akala nga ng magkapatid ay nag-aaway ang mag-asawa dahil naririnig nila mula sa labas ang sigawan ng mga ito. Pero bago pa man sila makapagsalita, inunahan na silang magsalita ng ninang nila. Ayon dito, hindi naman umano sila nag-aaway. Kung ano-mano ang naririnig ng magkapatid, ipapaliwanag umano ng ninong nila. Naupo sa harap nila ang kanilang ninong. Hawak ang kanyang itak nun. Habang naglalabas ng sandamakmak na asin, luya, bawang, kalamansi at sili ang kanilang ninang. Nakuha pang ang biruin ni Butchoy ang kanilang ninong at ninang. Kung magluluto lang naman daw sila mag-asawa, nag-aaway pa. Sumingit naman ng biro si Olan, kako. Baka hindi sila magkasundo sa lulutuing ulam kaya sila nag-aaway nun. Yun nga lang, tahimik at seryoso ang mukha ng mag-asawa. Hindi sila natuwa sa biro ng magkapatid. Hanggang sa nagsalita ng kanilang ninong. Nakuha pa daw nilang magbiro gayong nasa kapahamakan na ang kanilang mga buhay. Nagtaka magkapatid sa kanilang narinig at nang tanungin nila ang kanilang ninong, ay naging seryoso ang sagot nito. Aswang! May aswang sa labas ng bahay ko. Nagtinginan ang magkapatid at sabay na tumingin sa mag-asawa na may bahid ng pagdududa. Pinaulit-ulit pa ng magkapatid kung totoo ang kanilang narinig. At paulit-ulit ding sinagot ng tuwid ng kanilang ninong at ninang ang sagot nun. Ayaw maniwala ng magkapatid. Dahil ni minsan sa tanang buhay nila, wala pa silang nakikitang aswang at tanging sa kwentong matatanda lamang nila yun narinig. Nagalit ang kanilang ninong. Nagsabi na kung hindi sila naniniwala sa aswang ay pakinggan nila kung ano yung kumakaluskos sa may bubungan. Sabay turo ng kanilang ninong sa itaas ng bubong nun. Nanahimik sila at pinakiramdaman ng paligid. Hanggang sa walang ano-ano. Nakarinig sila ng kaluskos na parabang may kumakahig sa kanilang bubungan. Nakakangilo umano yun dahil parang may matigas na bagay ang ikinakahig sa mismong yero ng bubungan na yon. Pagkatapos naman ng kaluskos ay makikita naman nila na bahagyang lumulubog ang yero na parabang may naglalakad dito ng pabalik-balik. Partikular sa ulunan ng kanilang ninang. Dahil kung saan pumunta ang kanilang ninang, ay nandoon din pumupunta ang kung anong nilalang ang nasa may bubong nun. At kapag minumura at binabato ng ninong nilang bubong kung nasaan ang nilalang, tila ba nagagalit din ito at parabang pinupukpok nito ang bubong mula sa itaas dahil lumalagabog din ang yero. Paikot-ikot ang nilalang na yun sa kanilang bahay. May pagkakataon nga daw lalulundag ito mula sa bubong at makakarinig sila ng mga kaluskos na animoy. May tumatakbo ng pabalik-balik at paikot-ikot sa labas ng kanilang bahay noon. Sa mga oras na yon, napagtanto ng magkapatid na totoo nga na merong ganong nilalang.
na dati-rati ay sa mga kwentong matatanda lamang nila naririnig. Pero ngayon ay bahagya na nilang nararanasan ng takot mula sa tinatawag na nilalang ng dilim. Nagpaulit-ulit ang ganong pangyayari nung gabing yon. Hindi na rin nakauwi ang magkapatid sa pangamba na baka atakihin sila ng nilalang na nasa labas ng bahay ng kanilang ninong. Bagya namang napanatag ang mag-asawa dahil kahit papano ay may kasama sila sa kanilang bahay. Wala din naman kasi silang anak pa dahil bago pa lamang silang mag-umpisa bilang mag-asawa. Wala din silang kapitbahay ng mga panahon na yon, kundi yung magkapatid na Olan at Botchoy lamang. Bukod kasi sa nasa dulo ng baryo sila noon, ang pinakamalapit na kapitbahay nila ay nasa may 15 minuto pang layo sa kanila. Lumipas ang magdamag at nang makumpirma nila na wala nang kung anong nilalang sa labas ng bahay, nagpaalam ang magkapatid sa mag-asawa para sana ay umuwi na at makapagpahinga muna. Alam din ng magkapatid na hindi sila makakapunta sa kanilang trabaho dahil masyado silang napuyat dahil sa nanggugulo sa kanilang ninong at ninang nung nagdaang gabing yon. Habang naglalakad, napatanong si Botchoy kay Olan kung bakit ganun na lamang ang pag-aligid ng aswang na yun sa bahay ng kanilang ninong at ninang. Posible kaya na may atraso ang mga ito sa kanya, kaya sila binabalikan. Ayon naman kay Olan, hindi niya masasagot ang bagay na yun dahil maging ito ay wala ding idea kung bakit ginugulo nga mag-asawa. Nanatiling blanko ang magkapatid hanggang sa nakauwi na sila sa kanilang bahay. Naglatag ng banig si Botchoy habang inaayos naman ni Olan ang kanilang mga gamit. Parehas sinaantok ang magkapatid dahil hindi sila nakatulog ng maayos ng gabi kaya naman sinamantala nilang pagkakataon. Tutal, hindi din naman sila makakapasok sa trabaho. Minabuti nilang matulog na lang muna. Hindi na rin sila kumain dahil bago sila umalis ay kumain sila sa bahay ng kanilang ninong at ninang. Pinabaunan pa sila ng ilang gulay at konting bigas para hindi sila magutom kinagabihan noon. Nang makapagpahinga ng bahagya, natulog na muna magkapatid. Mahimbing silang napaidlip at hindi nila namalayan ang oras noon. Hapon na nang magising ang magkapatid. Nag-inat-inat muna ang dalawa habang nakaupo sa papag na kawayan at bahagyang nakatulala. Nang may masmasan, kaagad na tumayo ang dalawa at ginawa ang dapat nilang gawin. Kumuha ng panggatong na kahoy si Botchoy habang abalang hinuhugasan ni Olan na mga gulay na bigay sa kanila ng kanilang ninong para lutuin sa panghapunan nila. Maayos naman ang hapong yon. Tahimik at panatag ang magkapatid dahil wala silang iisipin kung saan sila kukuha na makakain dahil meron naman silang kakainin para sa gabing yon na pwede pa nilang gawing pang-almusal kinaumagahan. Nag-aagaw ng dilim at liwanag sa kalangitan. Unti-unti nang dumidilim ang paligid ng makatapos ng magluto at magsaing ang magkapatid. Habang nag-aain ang kanilang pagkain, sumagi sa isip ng magkapatid ang nangyari nung nagdaang gabi. Muli na naman nilang napag-usapan kung ano nga ba ang talagang motibo ng aswang. Kung bakit ito nanggugulo sa kanilang ninong at ninang. Napasok din sa isip nila na kung sakaling may aswang nga, delikado din sila dahil maaaring atakihin din sila ng nilalang oras na gustuhin ito. Lalong-lalo na at kalapit bahay lamang nila mag-asawa. Habang nag-uusap ang dalawa, nakarinig sila ng malakas na pagaspas na para bang may nagpagpag ng kumot sa hangin. Paulit-ulit ito. Nagulat ang magkapatid dahil sa kanilang narinig. Kaagad nilang isinara ang pintuan at bintana ng kanilang maliit na bahay at nanatiling nakikiramdam. Alam nila na hindi sa simpleng ibon nanggagaling ang panggaspas na yon. Dahil kung papakinggan nila maigi, masyadong malaki ang pakpak na ikinakampay sa himpapawid.
Kasabay noon ay nakarinig sila ng malakas na huni nang hindi malamang hayop. Nakakangilo umano ang tunog nun at masakit sa tenga. Nung una, mahina nilang naririnig tapos bigla na lang lumakas na parabang lumipad ito pa itaas. Tapos ay bigla na lamang nawala ang pagaspas at yung nakakabinging huni na yon. Sinubukang sumilip ng magkapatid sa bintana para malaman kung nasaan na yung lumilikha ng pagaspas na yon. Pero wala silang nakita kahit na ano. Bahagyang nakahinga ng maluwag ang magkapatid. Pero panandalian lamang yon. Sa katahimikan ng gabi ay narinig nila ang pagsigaw ng kanilang ninong at ninang. Dinig na dinig nila ang sigaw namang yon gawa ng bukod sa tahimik ang lugar. Malapit-lapit din ang bahay nila sa mga ito. Kumbaga, halos tanawan lang sila ng bahay. Gaya nga ng sabi ay sila lang ang magkapit-bahay sa lugar na yon dahil nasa dulo sila ng baryo. Naalarma ang magkapatid. Kaagad na niyakag ni Olan si Butchoy papunta sa bahay ng kanilang ninong at ninang. Hawak ang gasera at karit na ginagamit nila sa pagsasaka. Dali-dali silang nagtungo sa bahay ng mag-asawa. Pagdating pa lamang ng bakuran ng bahay, nakita na nilang isang pagkalaki-laking itim na paniki sa may bubong. Halos matakpan na ng pakpak nito ang kalahati ng bubong na yon. Pilit inaaninag ng magkapatid ang paniki sa may bubungan. At nung makakuha ng pagkakataon, binato nila yon. Malaking bato ang ginamit nila nung dinampot nila sa lupa. Tinamaan ang pakpak nito pero parang hindi daw ito tinatablan dahil hindi man lamang ito natinag sa pagkakadapa. Patuloy ito sa pagkutkot ng bubong ng bahay ng kanilang ninong. Dinig na dinig ng dalawa ang sigaw ng mga tao sa loob ng bahay. Kaya naman pilit silang umisip ng paraan para mapaalis o mapatay ang malaking paniki sa bubungan na yon. Sinigawan nila ang kanilang ninong para ipaalam dito na nasa labas sila. Sa kalagitnaan ng pagpapalitan nila ng sigaw, patuloy pa rin sa pagsira ng bubong ang aswang. Halatang wala na itong pakialam sa paligid, maliban sa mga tao sa loob ng bahay. Habang kinakalampag ng nilalang ang yero, ay siya namang pagbato na magkapatid sa nilalang. Hanggang sa lapitan na ito ni Olan at kinawit niya ng dala niyang karit ang kapirasong pakpak nito na nakalaylay sa pansol na may bubungan. Nandidiri daw si Lolo Olan noon gawa ng napakabaho ng amoy ng nilalang na ito. Dagdag pa niya, masyado umanong nakakadiri ang maugat-ugat na pakpak ng nilalang na yon. Hindi siya nagpadala sa takot. Kinarit niya ito. Nakakadalawang kawit na daw si Lolo Olan nang tila ba nasaktan ng nilalang. Bigla nitong itinaas ang mga pakpak niya. Doon ay tumambad sa magkapatid ang isang lalaking nakadapa sa bubungan habang nakatingin sa kanilang dalawa. Nanlilisik umano ang mga tingin nito na animo ay punong-puno ng galit. At ang nakadagdag kilabot pa ay ang paliwanag ng mga mata nito na animo ay nagbabagang apoy mula sa sigarilyo. Napaistatwa si Lolo Butchoy sa kanyang kinatatayuan habang sinisigawan siya ni Lolo Olan na tumakbo na pero talagang takot na takot si Butchoy dahil nanginginig ito habang nakanganga na nakatitig sa aswang. Mula sa pagkakadapa ay tumayo ang nilalang. Sabi pa ni Olan, kitang-kita niya kung paano nito tinupi at dilaan ng pakpak na kinarit niya. Mabilis umanong nawala ang pagdudugo nun. Sa kilabot ay halos hindi na rin makaalis si Olan sa kanyang pwesto. Pero pinipilit niya na igalaw ang katawan.
hanggang sa nagulat na lamang siya nang dumungaw sa bintana ang kanilang ninong. Sinigawan si Olan, dahilan para makagalaw ito. Agad-agad na tinakbo ni Olan si Butchoy na noon ay sobrang takot. Sinampal-sampal niya ito hanggang sa bahagyang may masmasan. Nauutal pa nga ito habang sumasagot sa kanyang kuya. Hinila na ni Olan patayo si Butchoy. At nang makatayo, bigla na lang napasigaw si Butchoy dahil nakaangat na ang pakpak ng nilalang. At sa isang kampay ng pakpak nito, nahagip niya kaagad si Olan. Piniga nito ang balikat ni Olan at unti-unting iniangat sa ere. Napamura si Olan at humihingi ng tulong kay Butchoy. Sinubukang karitin ni Butchoy ang nilalang pero iniharang nito si Olan para itong tamaan. Napailag si Olan habang nakatingin sa kapatid. Bahagyang naiiwas naman ni Butchoy ang karit para hindi matamaan si Olan noon. Nakaangat na ng ilang dangkal si Olan sa lupa nang bigla na lang bumitaw sa pagkakahawak kay Olan ng nilalang. Tila nasaktan ito sa isinaksak na itak ng kanilang ninong sa likuran. Dahilan para mapasigaw yon. Marahas na pumihit ang aswang at humarap sa ninong nila. Bigla na lang umunday ng kalmot ang nilalang sa kanilang ninong. Habang sinasalag ng ninong nila ang kamay ng nilalang na yon, gamit ang itak. Sa pagkakataong ito ay kinarit naman na magkapatid ang aswang sa bandang balikat. Lumaylay ang balikat ng nilalang. Pero nahirapan silang tuluyang kawitin ng nilalang dahil sa malaki nitong mga pakpak na para bang may sariling buhay na kusang sumasalag sa bawat pag-unday ng taga ng magkapatid. Umaabot pa nga sa punto na nasasaktan ng magkapatid dahil sa bawat salag ng pakpak, tinatamaan sila. Dahil sa komosyon at ingay na ginagawa nila noon, may ibang mga tao na rin ang dumating dala ang kanilang mga itak, sulo, mga sibat na gawa sa kawayan. Sa bakuran pa lamang ay dinig na nila ang mga dumadating na tao. Gulat na gulat sila at hindi makapaniwala. Kinuha ng nilalang ang pagkakataong yon. Pinagaspas nitong malaki nitong pakpak at lumipad patungo sa himpapawid. Pero dahil sa pinsala na nagawa ng magkapatid sa balikat nito at sa saksak na inabot nito sa likod na nilika ng kanilang ninong, bumulusok ito pababa sa lupa. Mabilis na pinuntahan ng mga tao ang pinagbagsakan ng nilalang. Kitang-kita nila kung paano pinipilit pa ng nilalang na bumangon sa kabila ng pinsalang natamo pero hindi na rin tumagal ang buhay nito. Pinagtulong-tulungan na siya ng mga tao na tagain, dahilan ng pagkamatay nito. Sumunod naman sa mga tao ang mag-asawa na Rosing at Obet para masaksihan ang kaganapan at para malaman kung sino ang umaaswang sa kanila. Pero sa kasamaang palad ay hindi na nila inabot ang pagkakakilanlan nito. Puno na ng taga ang mukha niya, ganun din ang pakpak. Kalaunan ay pinuno ng tuyong dahon at kahoy ang katawan ng aswang. Sinunog ito ng mga tao. Nagpasalamat sa magkapatid ang kanilang ninong at ninang. Ganun din sa mga taong tumulong sa kanila sa pagpatay sa nilalang. Pero lubos na ipinagtataka ng mag-asawa at magkapatid kung bakit nalaman ng mga tao ang ganong nangyari gayong malayo ang mismong baryo sa kanilang lugar na nasa pinakadulo. Sumagot ang isang lalaki na siyang dahilan kung bakit maraming tao noon. Siya ang pinakamalapit na kapitbahay ng magkapatid at mag-asawa, si Mang Lorenzo, isa sa kaibigan ng tatay at nanay ni Olan at Butchoy. Ayon sa kanya, kagagaling lamang nito sa pagkuha ng mga kahoy na ginagawa niyang panggatong sa may kakahuyan. Malapit doon sa lugar ng magkapatid nang mapansin niya ang isang lalaki na nakahubad na nakatayo sa masukal na parte ng kakahuyan.
Dahil nga sa nakahubad yon, inisip nito na magbabawas lamang ito. Kaya naman hindi na niya ito pinagkaabalahang tawagin para na rin magkaroon ito ng privacy. Lumayo na daw si Mang Lorenzo pero mga ilang minuto pang lumipas nang papalabas na sa kakahuyan ng matanda. Nagulat daw ito nang bigla itong nakarinig ng huni. At kasabay nun, biglang naggalawan ng mga dahon sa puno na nakapwesto doon sa lugar kung saan niya nakita yung lalaking nakahubad. At walang ano-ano ay may malaki at itim na pakpak siyang nakita na umangat galing dun sa masukal na parte ng kakahuyan. Sa pagkakalarawan ni Mang Lorenzo, 2 beses lamang nitong ikinampay ang mga malalaki nitong pakpak. Pero malayo na kaagad ang naabot ng nilalang na yon. Kitang-kita pa daw nito na dumapo ito sa malaking puno ng sampalok malapit sa bahay ng magkapatid. At bahagya itong tumingin sa bahay ng mga ito. Dahil sa takot ay dumapa si Mang Lorenzo sa damuhan. Bahagya niyang tinakpan ng mga dahon ng kanyang katawan para wag lamang siyang mapansin. At nang lumipad na palayo ang aswang, dahan-dahan siyang tumayo. Isa-isang pinulot ang mga kahoy na nakuha niya ng ilang minuto lang ay nakita niyang humahangos na lumabas ang magkapatid na Olan at Botchoy papunta sa bahay ng kanilang ninong at ninang. Tatawagin pa sana ito ng matanda para balaan ng hindi niyan inabot ang magkapatid dahil mabilis kang tumakbo mga yon. Sinundan na lamang niya mga ito. Pero napahinto umano ito nang makita niyang nakatingala ang magkapatid sa bubong ng bahay ng kanilang ninong at ninang. Nakita din ito ang malaking paniki na nakadapa sa bubong ng bahay na yon. Balak daw sana nitong tulungan ng mga tao sa lugar pero pumasok sa isip niya na hindi nila kakayaning labanan ng ganong nilalang nang sila lang. Kaya naman lumihis ito ng daan at dumaan ito sa may kakahuyan patungo sa sentro ng baryo para humingi ng tulong. Dahil sa kilalang hindi naman gumagawa ng kalokohan si Mang Lorenzo sa kanilang baryo, kaagad na sumama sa kanya ang ilang mga kalalakihan para rumisponde. At nung makita ng mga tao na totoo nga ang sinasabi ng matanda nun, kumilos ang mga ito para tulungan ng magkapatid at ang mag-asawa. Sa huli, inintay lamang nilang matupok ng apoy ang katawan ng aswang para siguraduhin hindi na ito mabubuhay. At nang tuluyang malamon ng apoy ito, sabay-sabay nang umuwi ang mga tao sa baryo. Habang naiwan namang palaisipan sa kanila kung saan galing ang gumagambalang nilalang sa kanila. 1 linggo ang lumipas. Habang naglalakad pa uwi galing sa kabilang barangay ang magkapatid, masaya silang sinlubong ng kanilang ninong. Masaya nitong ikinuwento na nagdadalang tao ang kanilang ninang Rosing. 3 buwan na raw itong buntis. Doon na pagtanto ng magkapatid kung bakit sila inaatake ng aswang. Nagdadalang tao palang kanilang ninang nun. Ngayon Sir Seth, 1 dekada ng patay ang magkapatid na Olan at Botchoy. Magkasunod na taon lamang sila namatay dahil sa kanilang sakit na iniindadala ng katandaan. Pero nanatili pa ring sariwa sa isip naming mga apo at anak nila ang kwento na pinagdaanan ng mga kapatid tungkol sa mga aswang.